Oh, grabe oh. Last ng singaw. Nakita oh. Laki ng butas eh. Kaya ang tagal niya mag-pump. So, ayun guys. This morning ko lang napansin ano. Flat pala yung gulong namin. Kasi nilusong namin to sa baha last night. So, kagabi nakauwi pa rin naman kami. Pero, ayan. Sobrang flat, sobrang dapa na yung gulong. Posibleng nung nilusong namin sa baha, eh, may mga floating debris o may mga kahoy na lumulutang na naka-up na may pako ano, dinaapakan. So posibleng ganun nangyari. So ngayon parang hirap din naman dalhin sa mga vulcanizing shop. Kung dadalhin pa namin sa shop to, posibleng baka hindi kayanin ano, hindi kayanin o kaya baka masira pa yung ano, yung mags. So ngayon, meron tayong mga pang-emergency kit dito no, emergency tools. Subukan natin to kung kakayanin ba na itong tire inflator na to no, yung gantong cases. Kung malakas ba ito. Meron din tayong tire sealant dito. Ayan. So lalagyan natin siya ng tire sealant ano. So pag may mga emergency talaga, kailangan meron tayong backup ano, lalo na kung malalayo tayo sa shop. So meron din tayo ditong DIY lang ano, improvise lang to. So hook to, ayan. Mga gamit natin to mamaya, pantanggal ng pito, pantanggal ng pin sa pito. So meron din tayo ditong pin, pantusok-tusok mamaya, baka magamit din natin. So yan lang yung gamit natin ano. Ito lang, tsaka tire sealant. So ito yung ating tire inflator. Ayan, nakakonect lang yan dito. Ayan. So ayan, naka 12 volts lang yan. So ayan, naka-ondar yung makina natin. Ayan. Dapat naka-ondar yung makina para hindi yung masira yung battery natin. So madali lang to gamitin. Saksak lang natin yan, plug and play lang naman to. So iset natin. So itong tire inflator meron tong ilaw ano, sakali pang gabi, magagamit natin sa gabi. So iset natin yung PSI na 30. So 33 yung front nito. Switch natin. So medyo matagal to ano, siguro less than 5 minutes or 3 minutes kasi dapang-dapa eh, walang hangin. So baka fast forward ko na lang to para hindi masyadong mahaba yung video natin. So ayun guys ano, nasa 20 PSI pa lang tayo, nasa 21 PSI pa lang tayo. So napansin ko kagad may butas na nga. Ayan o, dito. So habang nag-aantay tayo, nagtingin-tingin ako. So nakita ko kagad may butas ito. So ayan o. So ayan, ang laki o. So makikita natin, ayan, ang lakas ng hangin. Ayan o. So diba? Lakas ng hangin eh. O. Ayan. O, grabe o. Lakas ng singaw. Nakita o. Laki ng butas eh. Kaya ang tagal niya mag-pump. So ngayon, tigil muna natin to kasi 20 minutes pa lang oh. Lalagyan natin ng ano, nito nga tire sealant. So ngayon magagamit din natin ito. Pasingawin muna natin. So ayan guys, dapang-dapa na ano, wala nang hangin. So kailangan tanggalin muna natin lahat ng hangin para madaling tanggalin yung pito. Kapag hindi natin tinanggal yung hangin, eh malakas yung pressure ng hangin. Masyadong matigas. So ayan, tanggal na. Ngayon lalagyan na natin itong sealant. So ito guys, yung pin na to magagamit din natin pag yung bumabara yung sealant, hindi natin ma-push ng todo sa loob, kaya kailangan tusukin natin. Ayan.
ganun lang guys, pag pumapara, tusukin lang natin kasi normal na pumapara yan dahil sa may mga parang mga itim-itim. Yan yung papara sa mga butas. So paulit-ulit lang ganun para hanggang sa maubos. Yan. Kasi lagi may pumapara kasi masikip. Nice. Kailangan nyo lang tusukin. So ayan guys, konti na lang. So wala na, pwede na to. So sakto na yun, okay na yun. So ganun lang guys, pag bumabara, tusukin lang natin na tusukin. Pero ingatan nyo lang dahan-dahan kasi baka madamage yung interior, yung gasket sa loob. Yan. So ganyan kahaba oh, ganyan kalalim yung tinutusok ko. Isang daliri oh. Maliit lang naman daliri ko. Ayan, ibabalik na natin. So ayun guys, okay na. Mahigpit na. So make sure natin na mahigpit na mahigpit ano. Kung sa tingin nyo mahigpit na, okay na yan. Ayan. So ayan. Ma-improvise natin gamit na gamit. Punasan muna natin. Ayan yung butas. So tingnan ulit natin kung sisingaw pa ba. Ititingnan ulit natin mamaya kung babawas yung hangin. So ayan, naibalik na natin. Pump ulit tayo ng hangin. So ayan, pump na ulit natin. So ayan guys, ano, antayin ulit natin. So magpo-fast forward na lang ulit tayo kasi medyo matagal ulit. So ayan, makikita natin bumibilis na rin yung pump kasi wala nang sumisingaw. Ayan ano. So ayun guys, nag-automatic stop na siya no, pag na-reach na yung sinet natin na PSI. So 33. So obserbahan natin kung babawas. Ayun guys, ayan ano. 5 minutes na yung nakalipas. Hindi pa rin nagbabago yung pressure niya. So ayan, nakapatay na yan. Nasa 33 pa rin siya yung sa sinet ko kanina. So babawasin natin dito yung butas niya. Ayan. So lumabas kanina na sila. Ayan. So wala nang hangin, wala nang sumisingaw. So hindi pa rin nagbabago yung pressure ano. Ayan. So effective yung sealant niya. So in case naman po na hindi nyo po mahanap yung butas ano, hindi natin alam kung nasa itaas o nasa baba. So after nyo malagyan ng sealant, ang gawin nyo, magpump kayo ng konting hangin, then paikutin nyo lang yung gulong ano, paandarin nyo para maurong nyo yung sasakyan ano, matrasabante nyo yung sasakyan para umikot yung sealant niya ano. Kasi hindi natin alam kung saan yung butas para pumunta doon yung sealant sa butas ano. So hindi na natin kailangan na pumunta ng vulcanizing shop ano. Mas maganda talaga yung meron tayong sariling mga pang emergency tools.